Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Ina, patay matapos siyang pagpapaluin sa ulo ng kanyang anak. Pagbangga ng tricycle sa nakaparadang sasakyan, nahuli cam. 14 na kaso ng firecracker-related incidents na itala sa Region 1 ilang araw bago ang bagong taon. At latest na sitwasyon sa mga tiyangge at pamilihan, alamin live. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa mga biktima ng paputok ngayong Kapaskuhan. 14 na kaso ng firecracker-related incidents na itala sa Region 1 ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Narito ang report. Umakyat na sa 14 ang naitalang firecracker-related incident sa Region 1 base sa monitoring ng Center for Health Development. Naitala ito simula noong December 21 hanggang kahapon December 23. Kumpara nung nakaraang taon sa parehong panahon, tumaas ng 366% ang naitalang firecracker-related incident. Pinakamataas ang naitala sa probinsya ng Pangasinan, nakabuang 12 kaso, habang tig-isa naman sa probinsya ng La Union at Ilocos Sur. Pinakamarami rito ay bunsod ng pagpapaputok gamit ang boga na sinundan ng 5-star. Patuloy po tayong magbabantay na monitor sa ating pong kalagayan pagdating po sa FWR. Bukod sa mga biktima ng paputok, binabantayan din ng Health Authority ang posibleng pagtaas sa kaso ng vehicular accident. Karaniwan kasi tuwing holiday season, mataas na nagtatalang vehicular accident. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Siksikang sitwasyon sa mga tiyangge at pamilihan nararanasan dahil sa dagsa ng last-minute shoppers. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang oras na lamang at selebrasyon na ng Pasko at kasabay nga niyan, Chris, bagamat ilang oras pa bago ang selebrasyon ng Pasko, ay napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang naghahabol na makapamili ng Christmas gifts para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman, dito sa ating kinaroroonan sa may downtown area, partikular sa may Baratillo, Tianggehan sa A.B. Fernandez Avenue, ay napakarami pa rin yung mga bumibili ng panregalo sa kanilang mga mahal sa buhay. Siguro ito yung mga hindi pa na kumpleto yung mga Christmas gifts, kaya naman kahit na mag-aalas 5:30 na ay napakarami pa rin nabili sa may downtown area. Actually, Chris, doon sa may mismong Baratillo, ilang metro yung layo mula dito sa ating kinatatayuan, ay siksikan yung mga tao doon, kaya naman hindi tayo makapwesto doon. At ito nga sa may kinaroroon na natin, ito yung sa may mismong A.B. Fernandez Avenue. Ito yung hilera ng mga stalls na nagbebenta naman ng mga murang laruan, mga murang damit at mga murang bag na talaga nga namang gustong-gusto ng ating mga kababayan dahil syempre pasok na pasok nga sa kanilang budget. At alam mo, Chris, nakakatuwa dahil ilang oras bago nga yung selebrasyon ng Pasko ay mas lalo pang bumaba yung presyo, discounted kumbaga, yung presyo ng mga Christmas items, kaya naman kung meron kang 1,000 pesos, talaga napakarami ka nang mampapamili para sa iyong mga minamahal sa buhay. At Chris, bukod nga doon sa mga pang Christmas gifts, ay napakarami rin sa ating mga kababayan ang humahabol naman na makapamili ng kanilang panghanda mamayang hating gabi o di kaya ay doon sa Noche Buena. Doon sa mga pagkain, napakarami nagbebenta ng mga cakes, ng mga desserts, at yun nga yung pinupuntahan naman ng ating mga kababayan. Ganon din, Chris, sa presyo naman ng gulay, dahil syempre ang gulay ay hindi rin mawawala sa handaan ng ating mga kapuso, medyo tumaas nga lamang ang presyo. Sa ngayon, Chris, ang presyo ng talong ay nasa 140 pesos per kilo, habang ang presyo naman ng sitaw ay nasa 120 pesos per kilo. Kasabay ng dagsa ng ating mga kababayan ay tuloy-tuloy naman yung deployment ng ating kapulisan mula sa Dagupan City PNP para matiyak yung safety ng ating mga kababayan. At syempre, yung panawagan sa publiko na mag-ingat sa posibleng modus ng mga kawatan. Chris, ilang oras na lamang Christmas na. Ako nang unang babati sa iyo ng Advanced Merry Christmas. Chris?
Maraming salamat. Advance Merry Christmas, Ninang Jasmine Gabriel Galban. Samantala, volume ng mga sasakyan na pumapasok sa Dagupan City tumaas na ng 30% ayon sa POSO. Silipin sa ulat ni CJ Turida. Ganito ang sitwasyon sa bahaging ito ng Perez Boulevard. Pasado alas 10 kaninang umaga, mabagal ang usad ng mga sasakyan. One-way rin kasi ang kalsada dahil sa ginagawang road elevation project at drainage system. Pero wisyo ang hatid nito sa mga motorista tulad ni Kirby na papuntang Bunuan kanina. Hinahabaan na lang daw niya ang kanyang pasensya tuwing naiipit sa traffic, lalo't sinasabayan pa ng mainit na panahon. Lalo pag alas 5 na ng hapon, labasan na ng mga empleyado. Mas lalong matraffic, sir. Ayon sa Public Order and Safety Office, tumaas ng 30% ang volume ng mga pumapasok na sasakyan sa downtown Dagupan. Bukod sa Perez Boulevard, tinututukan din ng mga enforcer ang Rizal Avenue, Rivera Street at A.B. Fernandez Avenue. Kahapon, buong araw kami nasa ABF na naghihila. Kasi alam naman natin yung Perez ngayon ay one-way lang. Habang papalapit ang bagong taon, inaasahang tataas pa ang volume ng sasakyan hanggang 50% ayon sa POSO. 2 shift ang duty ng mga enforcer. May papasok ng 7 a.m. hanggang 4 p.m. at 10 a.m. hanggang 7 p.m. ang pangalawang shift. Ibig sabihin, full force ang mga traffic enforcer sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. Pakiusap lang ng POSO sa mga motorista, huwag pasaway upang maging maayos ang daloy ng trapiko sa lungsod. Kung nakalagay na no parking, wag naman pagparkingan kasi kahapon doon na kami nahirapan pero natitikitan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Presyo naman ng ilang prutas sa Calasiao, Pangasinan tumaas ng 5 hanggang 10 piso. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Isa sa mga nakaugalian tuwing Pasko at Bagong Taon ang paghahanda ng iba't ibang uri ng prutas. Ang ilang mamimili gaya ni Rosaline, nakasanayan na raw na mamili ng prutas ilang oras bago ang pagsalubong sa Bagong Taon kung kailan nagbabagsak presyo na ang mga nagtitinda. Ako pag namimili ako mismong hapon ng 31 ganyan. Mahal kasi ang mga prutas pag yun lang, mga mura lang. Ilang oras bago ang Pasko, nagsimula ng tumaas ng 5 piso hanggang 10 piso ang presyo ng ilang prutas sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ang dating 60 pesos na melon at maliit na pinya, ngayon nasa 70 to 80 pesos na ang kada piraso. Ang pongkan, peras at mansanas naman, nasa 100 pesos ang kada 3 piraso. Matumal pa raw ang bintahan ngayon ng mga prutas. Matumal siya ngayon. Siguro sa mahal ng bilihin po. Tsaka yung mga tao, walang ganong pera siguro. Sana po lumaki pa yung benta namin bago mag-New Year. Maging ang buko na kadalasang sangkap sa salad, tumaas na rin ang presyo. 40 po yung puhunan niya ngayon. Tapos bentahan po namin 50. Hindi na po kasi yung bulinaw, kaya nanggagaling na sa malayo yung buko sa Calasiao. Nananatili naman daw na sapat ang supply ng mga prutas hanggang Bagong Taon. Kasama si Henry Dominsil, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Ipinatutupad pa rin ang number coding scheme sa Baguio City kahit ngayong Kapaskuhan. Ang schedule ng number coding para sa 1 and 2 ay Lunes, 3 and 4 naman sa Martes, 5 and 6 sa Miyerkules, 7 and 8 sa Huwebes habang 9 and 0 sa Biyernes. Samantala, nararanasan din ang mabagal na daloy ng trapiko sa Cannon Road, partikular sa Twin Peaks area. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya, dagsa pa rin sa mga terminal ng bus ngayong bisperas ng Pasko. Nakatutok live si CJ Turida. CJ? Chris, nandito tayo ngayon sa isang bus terminal sa Dagupan City at makikita natin na pakonti-konti lang yung dating ng mga pasahero. Hindi tulad kahapon na dagsa mga pasahero sa bus terminal na ito na nagsiuwian sa kanilang mga probinsya upang doon magdiwang ng Pasko. Kakaunti lang ang bumabiyahe ngayon. Pero pagdating daw ng December 26 at 27, ito yung mga araw na magsisibalikan na ang mga bakasyonista.
Inaasahan na dadami na naman ang mga biyahero ayon sa pamunuan ng bus terminal. Pero muling maglalaylo sa December 28 at 29. Pero pagpatak ng December 30 hanggang 31, tiyak daw na bakbakan na naman ang operasyon ng mga kumpanya ng bus at magtatagal yan hanggang sa January 1. Nasa 10 minutes, Chris, ang kasalukuyang trip interval ng mga bus. Ayon sa terminal master na si Mr. Mel Lopez, nasa 115 ang bilang ng mga bumabiyaheng bus sa kanilang kumpanya na nakabase dito sa Dagupan City. Wala rin daw problema sa mga walk-in passengers dahil nakakasakay rin sila agad. Kaya walang natatambak na pasahero. Chris, pinakamaraming biyahe pa rin ang Baguio City. Asahan daw na pagdating ng katapusan ng buwan, papalo sa 4,000 o higit pa ang bilang ng mga pasahero na babiyahe. Sa mga gustong humabol ng biyahe, alas 8 po ng gabi ang last trip ng Baguio City at alas 9 naman ang last trip patungong Zambales. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat at advance Merry Christmas din, CJ Turida. Mga pasahero sa Mabalakad Bus Terminal sa Pampanga, dagsa ngayong bisperas ng Pasko. Silipin sa report. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa terminal na ito sa Dauma, Balakat, Pampanga. Marami raw kasi ang gusto pang humabol na makauwi sa kanilang mga probinsya ngayong bisperas ng Pasko. Ang ilang bus mula Maynila, puno na, kaya hindi na raw dumadaan pa ng Pampanga. Kaya tiniyak ng pamunuan ng terminal na may mga naka-standby na bus na pwedeng magbiyahe sa mga rutang panorte. Lahat ng bus na galing Manila hindi dadaan dito. So expect mo talagang magbabalon yung dami ng tao dito. Kaya lang yun na ang solusyonan natin, yung mga request natin na mga special permit. May mga nagkalat na ring info desk, police desk at medical team na handang umalalay sa mga pasahero. Nanawagan naman ng mga otoridad sa mga commuter na kung pwede ay limitahan lang ang dalang kagamitan o kaya naman ay i-check ang sarili kung fit to travel para hindi na mahirapan sa pagbiyahe. Matinding traffic naman ang nararanasan sa mga pangunahing kalsada sa Cabanatuan City. Sa Felipe Vergara Highway sa Barangay Talipapa hanggang sa Felipe Vergara Bridge sa Barangay Sumakab ay halos 1 oras ang naranasang traffic ng mga motorista simula kahapon. Asahan pa raw ang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa dami ng mga motoristang pauwi sa Cabanatuan City at pauwi rin sa iba pang probinsya. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Sa ibang balita, 54 anyos na babae sa Cervantes, Ilocos Sur, patay matapos siyang pagpapaluin sa ulo ng kanyang anak. Tutukan sa report. Nahaharap ngayon sa reklamong parricide ang isang anak matapos paluin ng panggatong ang ulo ng sariling ina sa Sitio Bangaan, Barangay Dinwede West sa Cervantes, Ilocos Sur, hapon noong December 20. Kinilala ng pulisya ang nasawing ina na si Adelina Bayawa, 74 anyos. Edad 24 naman ang sospek. Sumuko ang sospek sa pulisya dala ang panggatong na ginamit sa krimen. Hindi natin makausap ng gusto kasi yung sospek. Kasi allegedly kasi itong suspect natin may mental problem according sa pamilya, sir. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagkasagutan ang mag-ina na humantong sa pagpalo ng sospek sa ulo ng magulang. Nakita na lang ng isa pang anak na nakaandusay at duguan ng kanyang ina sa likod ng kanilang bahay. Sa korte na siguro mag-recommend for medical examination. CJ Turida, One North, Central Luzon. Ilang oras bago ang selebrasyon ng Pasko, operasyon sa slaughterhouse ng Mangaldan, Pangasinan extended na. Silipin sa report. Ilang oras bago ang selebrasyon ng Pasko, tuloy-tuloy pa rin sa operasyon sa slaughterhouse sa Mangaldan, Pangasinan. Extended ang pagkatay ng mga baboy sa bayan dahil na rin sa mataas na demand. Sa monitoring ng Agriculture Office, tumaas ng halos 70% ang demand sa karne ng baboy. Mula sa karaniwang 60 hanggang 70 heads ng baboy na kinakatay kada araw, umakyat ito ngayong bispiras ng Pasko sa halos 150. Natin na talagang in demand ang mga karne, manok. Dumami rin ang katay nila ngayon.
Inaasahan na hanggang mamayang gabi ay marami pa rin mamimili ng mga karne sa palengke. Gaya na lang ni Josie na pagkatapos pang magtinda sa flower shop at saka mamimili sa palengke. Dahil late na siyang mamimili, umaasa siyang hindi nasiksikan sa palengke. Ay talaga hindi natin maiwasan ma'am kasi alam nyo naman occasion day, saka alam mo naman kahit na maraming bumibili. Siguro mga hapon hindi na siguro. Sa ngayon, walang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy na nasa 320 pesos kada kilo. Tiniyak naman ng Agriculture Office na sapat ang supply ng karne ng baboy hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kuhang-kuha sa CCTV ang pagdaan ng isang tricycle sa Lawag City nang biglang nabangga nito ang nakaparadang sasakyan. Ayon sa driver ng tricycle, nakaramdam daw ito ng pagkahilo kaya nawalan ng kontrol sa manibela at hindi rin napansin ang nakaparadang sasakyan. Ang may-ari ng nakaparadang sasakyan, paalis na sana nang mangyari ang aksidente. Nagkaayos din ang magkabilang panig at humingi ng tawad ng driver ng tricycle sa may-ari ng nabanggang sasakyan. Nalunod ang isang miyembro ng US Marines sa dagat na bahagi ng Barangay Baruyen, Banggi, Ilocos Norte nitong Biyernes ng hapon, December 20. Nakilala ang biktima na si Corporal Edmund Zhu mula sa New York, USA pero kasalukuyang nakabase sa Lawag City sa pamamagitan ng mission order. Sa investigasyon, nagpunta sa lugar ang biktima kasama ang ibang kasamahan, kabilang na ang grupo ng Philippine Navy para sa military training. Naengganyo raw ang biktima na maligo sa dagat pero pinagsabihan ng mga kasamahan na delikado dahil sa masamang panahon. Pinagsabihan din daw ng mga residente sa lugar na huwag maligo dahil malakas ang current sa dagat pero naligo pa rin ang biktima habang kumakain ng pananghalian ang mga kasamahan nito. Matapos ang ilang minuto, nakarinig ng saklolo ang grupo kaya agad nilang pinuntahan at doon nakitang nalulunod ang biktima. Umabot ng 15 minuto bago na rescue ang biktima at sinubukan pang i-revive. Itinakbo ang biktima sa Banggi District Hospital pero idineklarang dead on arrival. Mga kapuso, may naitalang landslide sa Natonin Mountain Province. Nayalis na mga humambalang na debris mula sa gumuhong parte ng bundok. Ang landslide dulot ng pag-ulan doon. Dahil sa insidente, pansamantalang naputol ang linya ng kuryente sa ilang lugar matapos mabagsakan ng natumbang puno ang ilang kawad ng kuryente. Mga bumibili ng panghanda at pampasalubong dagsa sa mga bentahan ng puto sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Madalas daw na puto Calasiao ang ipinangpapasalubong ni Mang Ricardo sa kanyang mga kamag-anak sa tuwing mayroon silang reunion. Gaya niya, dagsa na rin ang iba pang mamimili sa hilera ng tindahan ng puto sa Calasiao, Pangasinan. Maganda ang puto, magandang pasalubong po sa mga kamag-anak. Maganda ang puto ng Calasiao talaga po. Ang ilang tindera ng puto naman, inaasahan na raw ang dagsa ng mga mamimili lalo na tuwing holiday rush. Pero ayon sa kanila, mas malakas daw ang kanilang benta kapag nagsimula ng magsiuwian ang mga galing sa bakasyon. May yung mga dumadayo po itong pauwi, mga turista, ganyan po. Ano po, pag uwian, pagbalikan, pagtapos po ng New Year. Sa kabila ng mataas na demand, wala raw pagtaas sa presyo ng puto at iba pang kakanin sa bayan. Kasama si Henry Dominsil, Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Kakaibang tambayan para sa mga estudyante, pamaskong handog ng isang establisimento sa Dagupan City. Silipin sa report. Mag-aalas 10 pa lang ng umaga, dagsa na ang mga estudyanteng ito na papasok sa kanilang tambayan sa loob ng isang establishmento sa lungsod ng Dagupan. Pero hindi ito tambayan na uupo ka lang at walang ginagawa, kundi lugar kung saan dito nag-aaral ang mga estudyante habang naghihintay ng kanilang klase. Binigyan po namin ng maagang regalo ang mga estudyante natin ng isang space para magkaroon po sila ng space para mag-aral,
para gumawa ng mga assignments nila. May libreng wifi na gagamitin ng mga estudyante. Siyempre, libre na rin ang mag-charge ng kanilang gadgets na gamit nila sa pag-aaral. Ang first-year architecture student na si Steven Nash, inaabot daw ng 4 na oras dito upang gawin ang kanyang mga assignment. Unexpected po na meron palang mga ganitong place na for student and napaka-convenient po sa amin na meron ganito, lalo na pag mga vacant time po namin and also pag hindi po na namin nagagamit yung room. Hindi pa man gumagraduate, puspusan na ang pagre-review ng fourth-year nursing student na si Hana para sa kanyang board exam. Inaabot daw siya minsan ng 6 na oras dito upang mag-aral. Sa amin po bilang mga estudyante, naghahanap po kami ng mga lugar na mapapag-aralan na libre lang and grateful po kami dito sa Aral Zone. Kung wala ng pwesto sa loob, pwede namang magpalipas lang ng oras sa labas at mag-aral habang hinihintay ang klase. Pakiusap lang ng pamunuan ng establishmento, huwag maingay bilang respeto sa iba. Kailangan naka-silent mode ang mga phone. Huwag mag-agawan sa charging stations. Hindi rin daw bawal ang pagkain at inumin, pero bawal ang magkalat. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Mga kapuso, wala nang binabantayang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero may ilang lugar na uulanin ngayong bisperas ng Pasko. Patuloy na umiiral ang Northeast Monsoon o amihan at shear line na magdudulot ng maulap na panahon na may pag-uulan. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa Aurora, Tarlac at Nueva Ecija. May tsansa rin ng pag-ulan sa Cagayan at Isabela, pati na sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Maging alerto pa rin sa baha at landslide. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Tinaguri ang Santa Cup ng bayan ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora, namigay ng regalo gamit ang kalabaw at kariton. Narito ang report. Binansagan ngayong Santa Cup ang chairman ng Barangay Ramada sa bayan ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora na si Cap Rodel Mintak, makaraang magpamudmod ng regalo sa kanyang mga kabarangay. Nag-ala Santa Claus with matching costume si Cap na nagbahay-bahay sakay ng kalabaw at kariton, bit-bit ang mga regalo na naglalaman ng bigas, gift packs at mga laruan. Layunin daw nito na mapasaya at maiparamdam ang kalinga at pagmamahal sa mga residente ngayong Kapaskuhan. Nagtungo naman sa probinsya ng Aurora ang mga guro at iba pang taga Pasig City para mamigay ng regalo sa mga batang naapektuhan ng bagyo sa probinsya. Bit-bit ng grupo ang iba't ibang regalo gaya ng health kits, vitamins, tubig at school supplies. Nasa mahigit 700 estudyante ng Dinadjawan Elementary School sa bayan ng Dipakulaw ang nabigyan ng regalo. Bukod sa mga bata ay tumanggap din ng regalo ang mga guro. Nagmistulang Santa Claus din ang grupong ito ng bikers sa Lawag City. Habang nakabisikleta at namamasyal, hinihintuan nila ang mga bata para bigyan ng aginaldo. Ito ang naisipan ng grupo para makapagbigay ngiti at saya sa mga bata. Habang nag-e-enjoy ang grupo sa kanilang hobby, ay nakakapag-abot pa sila ng good vibes ngayong Pasko. Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon. Mga kapuso, 6 na oras na lang, Pasko na. Merry Christmas, mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.